Hello, kamusta tayong lahat? Praise the Almighty Father, for He is awesome. He is amazing. He is for truth and justice. He is faithful to us, and He will never leave us nor forsake us, even if we are already old and gray. He will sustain us. He will take care of us, for we are the apple of His eye. He created us in His image and likeness. And so we must obey our Father, for He loves us so much that He sent to us the Messiah, Jesus Christ, our Redeemer, the only mediator to the Almighty Father. Jesus Christ gave His life on the cross for the forgiveness of our iniquities, to free us from the bondage of sin and shame. And so, to claim our inheritance as children of the Almighty Father. And we will reign with Jesus Christ in His kingdom that will never end. We are not only the children of our Father, but we are also the friends of Jesus Christ. I thank the Holy Spirit, for He lives in our hearts. He's always reminding us to obey our Father, reminding us to love our Father, to obey Jesus' teachings, to understand the mysteries of the Bible. And whenever we call the name of Jesus Christ, He will come to us through the power of the Holy Spirit. Jesus is the one writing our names in His book of life. No one can come to the Father except through Jesus, the name above all names. So, Iska, last time we read Psalms 147 and Psalms 148. So, we read 2 chapters, Iska, no? For recap, we must praise our Father for His word and providence. He's providing us everything. He created everything. He gathers together the outcasts. Yung mga outcasts, yung mga rejected by the society, the non-conformist people who follow the teachings of Jesus Christ, who worship the Almighty Father in spirit and in truth. The Almighty Father also heals the broken-hearted, the people who have been destroyed by this world, and binds up their wounds. Si Almighty Father ang nag-heal sa atin. He counts the number of the stars. He called them all by name. Kilala ni Almighty Father tayo, inside and out. Alam ni Almighty Father ang pangalan natin. Hindi yun nakakalimutan. Kung tayo nalilimutan natin yung mga pangalan ng mga tao, si Almighty Father, hindi niya nalilimutan. He is great and mighty in power, and His understanding is infinite. Walang katapusan. At pag ipapakumbaba tayo, si Almighty Father, itataas niya tayo. He will lift us up if we humble ourselves before Him. But with regard to the wicked, the Almighty Father will cast them down to the pit. Kaya pupurihin natin ang tatay natin. Siya ang gumawa ng heaven and earth. Pati na rin ang weather natin or climate. Yung pag umuulan si Almighty Father. Pati ang pagtubo ng mga grass. Kaya hindi natin makokontrol ang environment
or ang mundo na to, dahil si Almighty Father nag-create ng mundo na to. May mga tao na gusto na i-control ang mundo na to, kung ano-anong pinagagawa nila, no? To control the climate, to control the weather, to control the environment, i-control yung mga animals, patadamihin, kahit na gaano pa ninyo gusto padamihin ang mga animals, kung ayaw ni Almighty Father, hindi mangyayari yon. Si Almighty Father nagpapakain sa mga animals, hindi tayo, dahil wala tayong alam ang gawin kundi gumawa ng kasalanan. Disobedient tayo. At si Almighty Father, hindi siya natutuwa kung ang pangahawakan natin ay ang mga bagay dito sa mundo na to. Hindi natutuwa si Almighty Father kung ang pagtitiwalaan natin ay ang ating sariling kalakasan. Because we are weak. Saan ba tayo gawa? Gawa tayo sa clay. Masaya si Almighty Father sa mga tao na may takot sa Kanya, na nagmamahal sa Kanya, na may respeto sa Kanya at umaasa sa Kanya. Binibless ni Almighty Father ang mga nagmamahal sa Kanya. He's protecting His people, blesses His people. Meron ding peace tayo in our hearts. Siya na nagbibigay sa atin ng abundance. Ang tatay natin, He acts fast and without any hesitations. Powerful si Almighty Father. Yung wind, nakakontrol ni Almighty Father. Yung dagat, nakakontrol ni Almighty Father. Everything. Pag tayo ay obedient kay Almighty Father, mamahalin niya tayo. He will treasure us dahil ang value natin, si Jesus Christ. Priceless. Ang kontrata ni Almighty Father ay sa mga followers niya, sa mga tao na nagmamahal sa Kanya. Andun ang kontrata ni Almighty Father. Pero pag ang tao ay disobedient, hindi siya kasali sa kontrata. Dahil pag ang tao disobedient, kahit kilala mo si Almighty Father, pero disobedient ka naman, hindi mo sinusunod ang kanyang mga statutes, ordinances, ibig sabihin hindi mo siya talagang totoong kilala. Dahil hindi mo sinusunod ang kanyang statutes, ordinances, laws, no? At yung mga tao na yon, they have not known them. He has not dealt thus with any nation, and as for His judgments, they have not known them. Hindi alam ng mga disobedient people ang judgment ni Almighty Father. Baka sabihin nyo, hindi, religious ako, kilala ko si Almighty Father. Kung disobedient, kung meron kang mga graven images, tumatawag ka ng mga pangalan ng ibang mga tao na matay na, hindi mo kilala si Almighty Father kung ganun ka. And then dito sa Psalm 148, praise to the Lord from creation. Pupurihin natin ang tatay natin. Praise Him, all His angels. Praise Him, all His hosts. Praise Him, sun and moon. Praise Him, all you stars of light. Praise Him, you heavens of heavens, you waters above the heavens. So, dinidescribe din dito yung mundo natin. Waters above the heavens. Nasa earth tayo, may heaven at may waters above the heavens. Dahil nakalagay yun sa book of Genesis, yung firmament. Yon ang totoong itsura ng mundo natin.
na nakadescribe dito sa Bible, dinescribe ni Almighty Father para sa atin. Pero ang tao naniniwala sa kasinungalingan ng mundo na to. Gusto nila sama-sama silang maniwala sa kasinungalingan, kaya dinadamay nila ang generation, o ituro mo itong ganito ha, yung kasinungalingan na to. Pero hindi nasasabing kasinungalingan yon, kundi yun ang palalabasin nila na katotohanan. Kaya yung mga generation na pinapanganak, natuturuan, or nabe-brainwash na ng kasamaan, napapalayo kay Almighty Father. So yung mga fruitful trees at saka mga cedars, at saka mga plants, si Almighty Father ang gumawa nun. Pupurihin natin ang tatay natin because He is powerful. He has exalted the strength of His people. The praise of all His saints. Sino ang mga saints? Ang mga saints ay hindi yung mga tao na namatay na tinatawag ninyo ang pangalan at ginagawa nyo ng rebulto. Ang mga saints na sinasabi dito sa Bible ay ang mga followers of Jesus Christ and the Almighty God. Yun ang totoong saints, hindi yung gawa-gawa lang ng tao na hindi de-declare natin ang saint yan. Hindi yun, ha? Hindi yun totoong saint. The praise of all His saints of the children of Israel. Pag sasabing children of Israel, yun ang mga saints. Sino ang children of Israel? Sino ang totoong Israel? Ang totoong Israel ay man who struggles with God and prevail. So meron tayong struggles dito sa mundo na to. Inallow ni Almighty Father for us to experience it so that we may know the power of God. That He alone can sustain us. That He alone can help us. Kaya inalaw ni Almighty Father yung mga struggles natin dito sa mundo. Trials and tribulations. Para makabalik tayo sa tatay natin. Pero yung mga ibang tao, hindi nila naiintindihan yon. Yung struggles and trials and tribulations, yun pa ang nagiging way para mapunta sila sa eternal damnation dahil hindi nakilala si Almighty Father. Of the children of Israel, a people near to Him, malapit sa Kanya, ang mga tao na nagmamahal sa Kanya at nagtitiwala sa Kanya at may takot. Praise the Lord. Hallelujah. So, dito na tayo. Psalm 149. Second to the last chapter of the book of Psalm. Praise the Lord, hallelujah. Sing to the Lord a new song and His praise in the assembly of saints. So alam na natin ang ibig sabihin ng saints. Ito yung mga tao na kasama ni Almighty Father, yung kaluluwa sa heaven ni Almighty Father, sa kanyang kingdom. Sa ngayon, hindi pa tayo saints, no? Tayo namang nagmamahal kay Almighty Father, hindi pa tayo saints dahil nandito pa tayo sa mundo na to. Pero dahil mahal natin si Almighty Father, matatawag tayo na children of the Almighty God. Friends of Jesus. So for now, hindi pa tayo saints, no? So sino bang matatawag nating saints sa ngayon? Ang matatawag nating saints ngayon ay kasama ni Almighty Father, yung kaluluwa ng mga tao. Yung mga heavenly hosts. Yun ang mga saints. Hindi natin kilala yung mga names nila. Dahil madami sila. Hindi ito yung gumagawa ng miracle. Yung mga, hindi, kaya naging saint yan kasi gumawa yan ng miracle. Hindi yan. Ang gumagawa ng miracle si Almighty God. Si Jesus Christ gumagawa ng miracle. Dahil power ni Almighty Father yun. Let Israel rejoice in their Maker or Creator. Yung Israel. Yung mga nagmamahal kay Almighty Father. Let the children of Zion be joyful in their King. Si Almighty Father. Children of Zion also is Israel. Israel man who struggles with God and prevails.
Let them praise His name with a dance. So celebration. Let them sing praises to Him with the timbrel and harp. Timbrel parang tambourine. For the Lord takes pleasure in His people. Natutuwa siya sa kanyang mga anak. He will beautify the humble with salvation. Or He will beautify the meek with salvation. Sa ngayon, yung itsura natin, pangit tayo. Pero someday, we will be beautiful. Gaya ni Jesus Christ, nung nandito siya sa mundo na to, iba ang itsura ni Jesus Christ, but when He died and then He rose from the dead after 3 days, nag-iba ang itsura ni Jesus Christ. Kaya nga, future ang nakalagay ito, He will beautify. He will, no? He will beautify the humble with salvation. Isi-save niya. So, lahat ng kasama ni Almighty Father, magaganda, beautiful. Dahil yung tatay natin, beautiful. Si Jesus Christ, beautiful. Yung mga nasa impyerno, hindi sila beautiful. At saka hindi dahil sa maganda sa paningin natin ay mabuting tao na yon. Kasi sometimes may mga tao na maganda sa paningin, akala natin mabuting tao. Hindi yon ganon. Hindi nakikita sa physical ang beauty ng tao. Si Almighty Father ang nagde-determine kung beautiful ang tao o hindi. Dahil tayo nakikita lang natin yung physical aspect ng tao. Hindi natin nakikita yung kanyang soul and spirit. If we love our Father, obey His commandments, maganda tayo sa paningin ng Almighty Father. Nasa sa atin si Jesus Christ sa heart natin. Let the saints be joyful in glory. Let them sing aloud on their beds. Bakit beds? Kasi yung mga saints nagre-rest na. So sino yung mga saints na to? Heavenly hosts. Let the saints be joyful in glory. Let them sing aloud on their beds. So nagre-rest na yung mga saints sa tayo. Hindi pa tayo nagre-rest for now. No? So, ang gagawin natin pagkasama natin yung tatay natin sa heaven, we will praise Him. Ganun ang gagawin natin sa heaven. Kaya, dito pala, pinapractice na tayo to praise our Father. Let the high praises of God be in their mouth and a two-edged sword in their hand. Sa bibig, pupurihin si Almighty Father and a two-edged sword in their hand. Bakit nasa kamay ang two-edged sword? It symbolizes works. Gagawa tayo ng righteousness. Gagawin natin yung pinag-utos sa atin ni Almighty Father. Yung words ni Almighty Father is like a two-edged sword. Gagayahin natin si Jesus Christ. Yung paggawa ng righteousness. Verse 7, to execute vengeance on the nations and punishments on the peoples. To bind their kings with chains and their nobles with fetters of iron. To execute on them the written judgment. This honor have all His saints. Praise the Lord. So, ito ay yung pag-execute ng vengeance sa nation and punishment to the people, yung bind their kings with chains or parang posas, no? And their nobles with fetters of iron. Chain, no? Chain yung fetters. To execute on them the written judgment or yung contract or testament. Ang contract natin
kay Almighty Father na pag disobedient, saan mapupunta? Sa eternal damnation. Pero pag mahal natin si Almighty Father, may takot tayo sa Kanya, mapupunta tayo sa Kanyang kingdom. Yun ang kontrata natin. Kasama sa kontrata, si Jesus Christ, para tayo mapatawad sa kasalanan natin, we must acknowledge Jesus Christ as our Savior. Yun ang nasa kontrata. This honor have all His saints. Praise the Lord. Hallelujah. At saka pag sinasabing bind their kings with chains, nobles with fetters of iron, kasi pag nasa eternal damnation ka na, hindi ka na makakalabas doon, andun ka na lang. So yung mga disobedient people who died and didn't acknowledge Jesus Christ, they are inside the pit. Ngayon, sino ba yung mga taong nasa pit or impyerno or Sheol? Nakalagay sa Bible, they have no part in the kingdom of God. Sino yung mga yon? Babasahin ngayon natin yung Romans chapter 1, nandun lahat, no? Yung mga hindi makakapunta sa heaven. The evildoers, mga chismoso, chismosa, mga nagpapalaganap ng strife, mga rebellious people, mga traitors, mga sinungaling, mga perverted people. Nakalagay naman doon sa Bible kung sino ang hindi makakapartake sa celebration in the kingdom of God. Nasa Bible naman eh. Kasi yung isang pastor ba yun? Hindi ko alam kung pastor yun. Sabi niya, hindi raw niya alam kung sino ang makakapunta sa impyerno. Hindi niya alam. Nakalagay naman sa Bible, sino ang makakapunta sa impyerno or itatapon sa impyerno. Nandito naman sa Bible eh. Ba't hindi niya binasa? May kinatatakutan siya. Ayaw niyang ma-judge siya ng mga tao. Ayaw niya, gusto niya ng validation ng tao na nakuha naman niya. Yung validation ng tao, pero yung validation ni Almighty Father, hindi niya nakuha nung time na yon. May chance pa siya. Kasi hindi niya sinabi yung totoo. Takot siya. Kasi nga, gusto niyang makipag-conform dito sa mundo na to. Gusto niya ng validation, gusto niya ng magkikipag-conform, no? Or makiayon sa mundo na to. Romans chapter 12 verse 2, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. I-renew yung mind. Huwag ka makipag-conform dito sa mundo na to. That you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God, para malaman kung ano yung mabuti at katanggap-tanggap at perpektong kagustuhan ni Almighty Father. Be transformed by the renewing of your mind. Hindi tayo dapat makipag-conform dito sa mundo na to. Balik tayo ngayon dito. Psalm 149. To execute on them the written judgment, yung testament or contract or ordinance. This honor have all His saints, lahat ng mga nagmamahal kay Almighty Father. Praise the Lord. Hallelujah. Ito na tayo, Psalm 150 and the last
chapter of the book of Psalms. Praise the Lord, hallelujah, praise God in His sanctuary, praise Him in His mighty firmament or expanse of heaven. Inulit na naman, may firmament ang mundo na to. Hindi tayo makakalabas sa mundo na to. May harang. Kung walang harang, kung walang firmament ang mundo na to, bakit hindi tayo labas-masok, punta sa ibang planeta? Kasi nga may harang. No? At bakit may harang? Ginawa yun ni Almighty Father, hindi tayo makakalabas dito sa mundo na to. Pero bakit tinuturo sa school yung mga planeta? Dahil gawa ni Satan yon, lies of the devil, father of all lies, para tanggalin si Almighty Father sa tao. Ilayo si Almighty Father sa atin. Yun ang ginawa ng devil. Nag-imbento ng kung ano-anong kasinungalingan, na yung kasinungalingan na yun passed down from generation to generation. Kaya yung truth, itinapon na sa gilid. Binaliwala ng tao. Dahil sa wickedness of the people. Bakit wicked yung people? Gusto kasi ng tao ng power, fame, and wealth. Gusto na silang pinakamagaling. O nakapunta na kami sa planeta ng Pluto, gano'n, kasi ang gusto nila mangyari. Kaya ngayon may mga ibang country na nagpaplano, pupunta rin ng ibang planeta. Ay, hindi tayo papahuli, pupunta rin tayo ng ibang planeta. Hindi, kasi nungalingan, ha? May nabalitaan ako, no, na mga babae naman ang nagpunta ng ibang planeta. Saan ba nagpunta yun? Sa moon ba nagpunta yun? Hindi makakaalis, ha? Bakit puro mga babae? Kasi nga gusto nila, feminist kasi sila. Gusto nila, hindi mga babae naman. Nung una, mga lalaki nagpunta, kailangan makapunta rin tayo mga babae. Kaya mga babae naman yan ang gusto nila. Hindi yun totoo kasi fake news yun, falsehood yun. Gusto lang nila na ipakita sa mga tao na kaya nilang gawin, pero ang totoo sinungalingan yun. Pero bakit may news na ganun? May news na ganun kasi matagal na yung fake news, ha? Matagal na yon. Una nag-fake news yung ahas. Sasabihin, hindi, marami kasi nakakaalam eh. Marami kasi dahil pare-pareho sila. Pinag-uusapan nila yon. Para makakuha ng power, hangaan ng tao, nang gano'n magiging angat, no? Sa iba, yun ang gusto nilang mangyari. Na mas magaling kami, gano'n. Mas magaling kami, nakapunta kami sa ganyan. O kaya ngayon, tayo ngayon ang magro-rule ng mundo na to kasi kaming country ang nakapunta sa ganung planeta or moon, no? Sa sun kaya magpunta kayo? Sunog. Try lang, ha? Ang gagaling ninyo eh. Praise Him in His mighty firmament. Praise Him for His mighty acts. Praise Him according to His excellent greatness. Praise Him with the sound of the trumpet or cornet. Kasi yung cornet, no, parang pa-triangle siya na cylindrical. So ganun ang korte ng trumpet, ang tawag naman sa ibang version ay cornet. Praise Him with the lute and harp. Yung lute parang flute to. And harp. Praise Him with a timbrel and dance celebration. Timbrel, tambourine. Praise Him with stringed instruments and flutes. Yung lute mas maliit sa flutes. Praise Him with loud cymbals. Yung cymbals yung ginagano na. Praise Him with clashing cymbals. Yung cymbals ipopokpok.
Yung clashing cymbals naman ganon. Ano nga yung ginaganon? Cymbals. Yung parang sa drums, na flat, tapos ting, ganon. Yung parang monkey, na merong hawak-hawak na plato na ginaganon, cymbals. Na may battery siya. Verse 6 in the last verse of the last chapter of Psalm. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Lahat ng may hininga, pupurihin si Almighty Father. So ito yung last chapter ng Book of Psalms. Pupurihin si Almighty Father. So from Psalm chapter 1 up to Psalm 150, na-cover lahat. Yung description ng tao, description sa mundo, yung testament ni Almighty Father or yung kontrata natin, na-cover lahat dito. Even si Jesus Christ binabanggit din dito sa Book of Psalm. Hindi man binanggit ang name ni Jesus Christ, yung Savior, the Messiah, the Anointed One, si Jesus Christ. So na-discover natin na sa Book of Genesis, nababanggit na si Jesus Christ, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Sa Book of Joshua, nakita ni Joshua, the commander of the army of the Almighty God, si Jesus yon. At sa iba pang mga books, no, nag-appear yung angel of the Lord. Pinapadala ni Almighty Father, yung kanyang commander ng kanyang army. Tapos, sa iba naman ng mga books, yung prophecy naman about kay Jesus Christ, gaya ng nasa Book of Ezekiel, Book of Jeremiah, yung kaya binabanggit lagi si Jesus Christ. Yung plano talaga ni Almighty Father ay ipapadala niya si Jesus Christ. Naka-line up yung plano ni Almighty Father. Naka-line up na. Ito ang papadala ko, and then itong prophet na to, and then itong prophet na to, tapos ganito ang mangyayari. Alam ni Almighty Father yung chronological order ng buhay natin dito sa mundo. Simula nung ginawa niya yung mundo na to, hanggang sa matapos, para kay Almighty Father, tapos na ang istorya ng mundo na to. He is victorious. Jesus Christ also is victorious. So dito na ngayon tayo sa Book of Proverbs. So itong Book of Proverbs, mostly si Solomon ang inutusan ni Almighty Father para binigay ni Almighty Father ang wisdom kay Solomon. Kaya kay Almighty Father galing ang wisdom dahil sa kanya siya ang source. Kaya meron tayong Book of Proverbs because of the Almighty Father. Yung wisdom to ni Almighty Father na ibinigay niya kay Solomon. Na isinishare naman sa atin ni Almighty Father para malaman natin. So si Solomon ang pinaka-wise na tao dito sa buong mundo. Simula pa
nung unang panahon hanggang ngayon, hanggang sa matapos ang mundo na to. Si Solomon ang pinaka matalino, pinaka wise, full of wisdom. Walang panama, sila Socrates, sila Solon, sila Thales, si Galileo, si Copernicus. Walang panama sa mga wisdom ni Solomon, dahil yung wisdom ni Solomon galing kay Almighty Father. Solomon means peace, no, or shalom, or Salem. Anak siya ni David kay Bathsheba. Hindi siya ang panganay na anak ni Bathsheba kay Solomon. So si Bathsheba ay dating asawa ni Uriel ba pangalan nun? Uriah pala. Uriah the Hittite. Pero pareho namang Uriah. Oh. Basta Uriah the Hittite. Si Bathsheba, hindi naman niya totoong pangalan ang Bathsheba. Kundi, sa Bible kasi, named Bathsheba. Pero sa original version, named or tinatawag na Bathsheba. Doon siya nakilala sa name na Bathsheba. Kasi, she was taking a bath after her monthly period. Sheba 7, bath, naniligo. Kaya, ang tinawag sa kanya ng tao, Bathsheba. Pero hindi naman yun talaga ang kanyang name. Pero nakalagay dito sa Bible, di ba? Named Bathsheba. Pero sa original version, iba kasing language, no? Pag sinasabing name, tinatawag na, siya ay tinatawag na Bathsheba or siya ay tinatawag sa ganung pangalan. Pero hindi talaga yun ang kanyang pangalan. Naintindihan natin. Naintindihan ko. Thank you, Lord. Ako na nakakaintindi, Lord. So, anak ni Bathsheba si Solomon. At wala nang mas yayaman pa kay Solomon noon hanggang sa ngayon, hanggang sa future. Wala nang mas yayaman pa dito sa mundo, mga earthly gains or material things. Si Solomon na yung pinakamayaman. Wala nang mas hihigit pa kay Solomon. So yung mga tao na mayayaman ngayon, barya lang yan kay Solomon. Inallow ni Almighty Father, ginawa ni Almighty Father na wisest person, si Solomon, and the most powerful person, tsaka the wealthiest person sa mundo na to. Up to now, siya pa rin, no? Kung ikukumpara, si Solomon pa rin ang pinaka-wealthiest dahil gustong ipakita sa atin ni Almighty Father na yung mundo na to natatapos. Konti lang ang araw natin sa mundo na to. At hindi yun ang magbibigay ng contentment sa atin. Kaya nga, pinayaman niya si Solomon. Si Solomon ngayon, kahit na mayaman siya, hindi siya kontento. Dahil tinuturuan tayo ni Almighty Father na hindi tayo sa kayamanan ng mundo na to makukontento. Makukontento tayo kay Almighty Father. Siya ang ating tunay na treasure. Siya ang ating tunay na kayamanan. Nagkasalaman si Solomon, pinatawad siya ni Almighty Father. Dahil na rin sa promise ni Almighty Father kay David. Proverbs chapter 1. The Proverbs of Solomon, the son of David, king of Israel.
To know wisdom and instruction, para malaman natin ang wisdom. Ano ba yung wisdom? Ang root word ng wisdom ay wise. Pag sinasabing wisdom, kasama yung heart sa wisdom. Hindi lang knowledgeable, kundi wisdom. Kasama dun sa wisdom kasi yung experiences sa buhay. To know wisdom and instruction, to perceive the words of understanding, para maintindihan. To understand or to discern the words of understanding. Dahil tayo, mahina ang ating utak. Hindi tayo nakakaintindi. Maikli lang ang ating, maliliit lang ang ating mga brain cells. Hindi kaya ng utak natin maintindihan. Dahil, nagkasala na tayo. Before, perfect tayo pero nagkasala ang tao, pati tayo, lahat damay-damay tayo. To receive the instruction of wisdom, justice, judgment, and equity. May justice na, may judgment pa, and equity. Alam naman natin na pag may justice, may judgment, at may equity. Pag equity equal, justice equal din, judgment din, tama ang timbang. Si Almighty Father, He upholds justice. Pantay-pantay ang tingin niya sa atin. Walang mahirap, walang mayaman. Kahit ano pang itsura natin, pantay-pantay ang pagtingin sa atin ng tatay natin. Dahil sa Kanya tayo galing. To give prudence to the simple. To the young man, knowledge and discretion. To give prudence to the simple, to give warning, or to be wary or cautious. To give prudence to the simple, to the young man, knowledge and discretion. Pag sinasabing simple, pangkaraniwan. To the young man, knowledge and discretion. Young man, ibig sabihin hindi pa siya experienced when it comes to the things of this world. A wise man will hear and increase learning, and a man of understanding will attain wise counsel. Pag ang isang tao, wise siya, makikinig siya sa mga sinasabi sa kanya. Titimbangin niya yung mga natututunan niya. And a man of understanding will attain wise counsel. Tatanggapin niya yung mga advice na magaganda, na may wise advice. To understand a proverb and an enigma. Enigma is mystery. Puzzle or conundrum, riddle. To understand a proverb and an enigma. Enigma is mystery, conundrum, or excuse. Puzzle, paradox.
riddle, secret. To understand a proverb. Ano ba yung proverb? Mga kasabihan na may advice na magaganda. Yun ang proverb. At yung maintindihan ang secrets of this world or mysteries of this world. The words of the wise and their riddles. Yung riddles parang mga poems yun. Gumagamit ng forms of speech. Sa Bible, merong wise men. Sa New Covenant, sa New Testament, wise men. Yung wise men na yun, hindi naman talaga tatlo yun. Wala naman kasi sinasabing tatlo lang yung wise men. Wala naman nakalagay sa Bible na tatlo lang yung wise men eh. Pero bakit ang alam natin tatlo sila? Kasi yun ang turo sa atin. Mali naman. Wala naman nakalagay sa Bible na 3 wise men. Wala namang number. Inassume na naman ng mga tao na tatlo. Bakit inassume? Kasi gold, frankincense, and myrrh ang regalo kay Jesus Christ. Kaya nag-assume na naman ng mga tatlo lang ang tatlo lang yung wise men. At saka hindi yun king, ha? Wise men. Bakit sila tinatawag na wise men? Kaya sila tinatawag na wise men dahil nakinig sila kay Almighty Father na dalawin si Jesus Christ. Pag tayo ay sumusunod kay Almighty Father, kino-consider tayo as wise people. Sinunod nila si Almighty Father. Kaya tinawag silang wise men. So yung mga wise men na yon, anong trabaho nila? Sila ay mga magi. Hindi naman talaga sila king, ha? At hindi rin sila tatlo. Hindi alam ko ilan sila. Yung magi na yun, nagpa-practice yun ng magic. Doon galing yung word na magic sa magi, sa mages. Mages, doon galing ang magi. Galing sila sa east. May mga gusto kasi silang malaman. Kaya yun ang nag-aaral sila, nagsasaliksik sila. So yung mga tao na yung nakakaintindi yun, yung dumalo kay Jesus Christ. A man of understanding will attain wise counsel. To understand a proverb and an enigma, the words of the wise and their riddles, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Kung may takot tayo kay Almighty Father, beginning na yun ng knowledge. Umpisa na yun. Kung may takot tayo kay Almighty Father, kung wala tayong takot kay Almighty Father, kahit ano pa ang diploma na natanggap mo dito sa mundo na to, kahit na ano pa ang sinasabi na ikaw ay naka-doctorate, may master's degree ka, kung hindi ka takot kay Almighty Father, you are not a wise person. You are not a knowledgeable person. Kahit na mayaman ka dito sa mundo na to, kung hindi mo kilala si Almighty Father, mayaman ka dito sa mundo na to, pero hindi mo ina-acknowledge si Almighty Father at sa Jesus Christ, you are not a wise person. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. Galit sa wisdom and instruction ang mga foolish people. Ano sa Tagalog ng foolish? Mangmang, no? Mangmang. They despise wisdom and instruction. Ayaw nilang sumunod sa instruction ni Almighty Father. Ayaw na acknowledge si Almighty Father. Anong tawag sa kanila? Mga foolish people. Foolish or fools. Verse 8. My son, hear the instruction of your father and do not forsake the law of your mother. Ito, ang father and mother, ang kinukonsider dito ng father, maayos ang instruction. Ha? Hindi yung father na lasinggero,
Hindi yung ganong klaseng father. Mga maayos na tao to, ha? Yung tatay at nanay. Kasi baka sabihin, hindi, sinusunod ko yung tatay ko. Yung tatay ko lasinggero, kaya naglalasing na rin ako. Hindi ganon, na. My son, hear the instruction of your father and do not forsake the law of your mother. Bakit son? Bakit walang daughter? Kasi generalize. Pag sinasabing son, dun din galing ang word na per son. Di ba? Hindi naman tawag ay per daughter, di ba? Person. Bakit may son sa huli? Kasi nga, son, generalize yon. Kaya nga, woman, may man yung woman, no? Female, may male na nakalagay sa female. Kasi, female, galing sa male, no? Nakakaintindi. My son, hear the instruction of your father and do not forsake the law of your mother. Makikinig sa magulang. So ito yung mga, ang sinasabing magulang dito, mga maayos na magulang to. Hindi to yung mga magulang na maraming asawa, no? Hindi to yung yung tatay ko maraming asawa, susundan ko yung yapak nun, mag-aasawa din ako madami. Ay, yung nanay ko maraming mga anak sa ibang lalaki, susundan ko yung hindi ganon. Ang binabanggit ng tatay at nanay dito, maayos to. Yung instruction ng tatay at nanay. For they will be a graceful ornament on your head, and chains about your neck. Sa head, ornament, at sa neck mo, maganda. Bakit? Kasi yun ang nakikita ng tao sa'yo. Yun ang parang pinaka-corona mo. Pag sinunod mo. For they will be a graceful ornament on your head, and chains about your neck. Pag sinunod mo, yung instruction ng mga magulang mo na maayos, no? Kailangan idagdag yung maayos na magulang kasi may mga magulang dito sa mundo na hindi maayos. My son, if sinners entice you, do not consent. Pag may mga wicked people na hinihikayat ka na gumawa ng wickedness, o lika, magnakaw tayo ron, lika, manood tayo ng ganitong masasama, malalaswa, lika, magano tayo, inaaya ka, no? Tinatempt ka, huwag kang papayag. Lika, scam tayo ng tao, huwag kang papayag. Alam naman, ang tao naman, alam naman natin yung tama at mali, di ba? Pero bakit pa sinusunod ng mga tao ang mali? Bakit? Sagot. Sagot. If they say, come with us, sumama ka sa amin, let us lie in wait to shed blood. Pumatay tayo ng tao, or magnakaw tayo, mang-scam tayo, manloko tayo, manakit tayo ng tao, mambuli tayo, lika mambuli tayo, lika, ganun kasi mga barka-barkada, no? Yung ibang mga tao mahilig sa barkada or sa mga kaibigan ng mga bad companions or wicked companions. If they say, come with us, let us lie in wait to shed blood, let us lurk secretly for the innocent without cause, nang walang dahilan. Di ka, sikreto nating abusuhin ang mga inosente. Inaaya ka, huwag kang papayag. Let us swallow them alive like Sheol, and whole like those who go down to the pit. We shall find all kinds of precious possessions. We shall fill our houses with spoil or plunder. Magnanakaw tayo para yumaman tayo. Mangloko tayo ng mga babae na mayayaman para yumaman tayo, makapunta tayo ng ibang bansa. May mga ganong klaseng tao, pati na babae rin, ganon din. Anong gagawin nyo? Hindi tayo papayag, huwag sasali. Do not partake. Do not consent.
We shall find all kinds of precious possessions or wealth. Yayaman tayo pag ito ang ginawa natin. We shall fill our houses with plunder or spoil or mga nakaw. Do not consent. Wickedness yon. Pag gano'n ang ginawa natin, hindi natin mahal ang kapwa-tao natin. Pag hindi natin mahal ang kapwa-tao natin, ibig sabihin hindi natin mahal si Almighty Father. Cast in your lot among us, let us all have one purse. Sumama ka na sa amin para pantay-pantay tayo. Yayaman tayo sabay-sabay. Kampi-kampi tayo, lika na ng ihikayat. Nang aaya, lika gatong gawin natin. Sumama ka sa amin. May lakad tayo. Mang-scam tayo ng mga babae, mang-scam tayo ng mga lalaki, mang-scam tayo ng mga tatanda, ng mga bata. Huwag ka na magmalinis, ganon pa, ibig sabihin, huwag ka na magmalinis, alam ko, kilala kita, sumama ka na sa amin, gawa tayo ng kasamaan. Huwag sasama, ha? My son, do not walk in the way with them. Keep your foot from their path. Yung dadaanan nila, huwag mong dadaanan yon. Huwag mo silang susundan. Huwag kang mainggit. No, iba na niinggit eh. Ay, ganun ang ginawa niya. Magpapakalat ng chismis para yumaman. Iba, ginagaya din yan. Huwag kayong gagaya, huwag kayong mainggit. Keep your foot from their path. For their feet run to evil. Dahil sila ay tumatakbo papunta sa kasamaan. Tumatakbo sila papunta sa kasamaan, no? And they make haste to shed blood. Nagmamadali silang magnakit ng tao emotionally, physically, mentally. They make haste to shed blood. Surely, in futility or vain, the net is spread in the sight of any bird. May net nang nakalabas para hulihin. But they lie in wait for their own blood. They lurk secretly for their own lives. Akala nila makakagain sila, yung mga tao na wicked, na mga nanloloko ng scam, or gusto lagi pera, or yumaman, or sumikat. Ang isip nila, ganun ano. Akala nila, sila ay makakapanloko. Hindi nila alam, sarili nila ang sinasaktan nila. Sarili nila ang sasaktan nila, sarili nila ang paparusahan nila. Surely in futility or walang kwenta ang net na kanilang inilabas in the sight of any bird, but they lie in wait for their own blood, sarili nilang dugo. They lurk secretly for their own lives. Kapalit ang buhay nila. Akala nila sila ay makakapanakit. Kung makapanakit man sila ng kapwa-tao nila, babalik sa kanila yung mga pananakit na yon dahil merong Diyos na nagbibigay ng justice. So are the ways of everyone who is greedy for gain, swapang, greedy for gain. It takes away the life of its owner. Pag sinasabing take away its life, or the way of its owners, takes away the life of its owners, yung buhay ng tao, kukunin. Anong gagawin? Itatapon sa impyerno. Yun ang ibig sabihin, death, ibig sabihin nun. Pag sinabing death uli, saan mapupunta? Sa impyerno. So are the ways of everyone who is greedy for gain, mga swapang. Mapupunta sa impyerno ang mga swapang. Sasabihin ng pastor, hindi rin niya alam kung sino mapupunta sa impyerno. Ba't hindi siya nagbabasa ng Bible? Mga swapang. Ayan, no?
So are the ways of everyone who is greedy for gain. It takes away the life of its owner. Hindi lang mamamatay na physically, kundi yung soul niya itatapon sa impyerno. Yun ang ibig sabihin, it takes away the life of its owner because there's no more hope in a future. Ibig sabihin nun. Verse 20. Wisdom calls aloud outside. She raises her voice in the open squares. She, no? Yung wisdom, matawag she. Tumatawag ang wisdom. Sumisigaw sa labas, sa streets. She raises her voice in the open squares. She cries out in the chief concourses at the openings of the gates in the city. She speaks her words. Wisdom, ikinakalat sa buong mundo, ikinakalat sa city ang wisdom. Ano yung wisdom? Fear of the Lord, ipinapakalat natin. Na matakot tayo kay Almighty Father, mahalin natin siya, irespeto natin siya. Verse 22, how long you simple ones or naive. Kahit na marami kang natapos na courses or studies dito sa mundo na to, simple one ka pa rin kung hindi ka naniniwala kay Almighty Father if you don't have the fear of the Lord. If you have graven images, ano ibig sabihin nun? Meron kang, ikaw ay simple one pa din. Kasi wala kang takot kay Almighty Father. Hindi ka takot kay Almighty Father. How long you simple ones will you love simplicity? Kayo na mga naive, na mga walang alam. Hanggang kailan ninyo mamahalin ang pagiging walang alam? How long, you simple ones, will you love simplicity? For scorners delight in their scorning, and fools hate knowledge. O sabi niyo, hindi, lagi ako nag-aaral, bakit ako magiging fool? Ang knowledge kasi nga ay the fear of the Lord, yun ang knowledge. Beginning of knowledge. Kung hindi kayo takot kay Almighty Father, hindi nyo respeto si Almighty Father, wala kang knowledge. Turn at my rebuke, surely I will pour out my spirit on you. I will make my words known to you. Makinig ka sa akin. Sabi dito, turn at my rebuke. I will pour out my spirit on you. I will make my words known to you. Because I have called and you refused, I have stretched out my hand and no one regarded, wala nakinig. Sino yung nagsasalita na to? Wisdom, ha? Yung wisdom. Because yung wisdom, tinatawag ka pero ayaw mo makinig. Nag-reach out sa'yo. Stretch out my hand and no one regarded, wala nakinig sa wisdom. Because you disdained all my counsel, hindi ka nakinig sa wisdom, and you would have none of my rebuke. Ayaw mo nang pinagsasabihan ka ng wisdom. I also will laugh at your calamity. Matutuwa ako, sabi ng wisdom. Matutuwa ako pag naka-experience ka ng calamity. I will mock when your terror comes. Matatawa ako. Imamak kita. Aalipustahin kita pag nakaranas ka ng sakit sa buhay. Sabi ng wisdom, when your terror comes like a storm, pag yung takot mo parang bagyo na, and your destruction comes like a whirlwind, when distress and anguish come upon you. So ano itong mga problema sa buhay? So paano natin makakaalpas sa mga problema sa buhay? Dapat meron tayong wisdom and knowledge. Ano yung wisdom and knowledge ulit? The fear of the Lord. Yun ang wisdom and knowledge. Ang wisdom and knowledge ang makakapagsalba sa atin sa mga problema natin sa buhay. Pag meron tayong takot kay Almighty Father, pag nire-respeto natin siya, pag minamahal natin siya, dun tayo ma-overcome natin ang mga bagyo ng buhay na to.
Then they will call on me, but I will not answer, sabi ng wisdom. They will seek me diligently, but they will not find me. Hindi makakakuha ng answers ang mga tao. Hahanapin nila ang wisdom kung ano ang gagawin nila sa mundo or gagawin nila sa mga problema nila. Hindi nila mahanap yung kasagutan. Bakit? Kasi hindi sila in-acknowledge si Jesus Christ at si Almighty Father. Verse 29, because they hated knowledge and did not choose the fear of the Lord. Kasi nga, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Kung ayaw mo i-acknowledge, kung ayaw mong i-acknowledge si Almighty Father, wala kang knowledge. Wala kang wisdom. Kahit pa sabihin mo na ikaw pinakamatalinong tao dito sa mundo. So si Copernicus, hindi siya knowledgeable. Sikat siya, no? Pero sinasabi na siya isang napakatalinong tao. Hindi siya matalino. Hindi siya natatakot kay Almighty Father. Nagpakalat siya ng kasinungalingan. Verse 30, they would have none of my counsel and despised my every rebuke. Ayaw nila pakinggan ang paalala, sabi ng wisdom. So it's like gumagamit ng figures of speech. Personification, yung wisdom. Verse 31, therefore, they shall eat the fruit of their own way. Anong makakain nila? Kung ano ang ginawa nila, yun ang kanilang makukuha. And be filled to the full with their own fancies. Kaya ka ng kagustuhan. Gusto nila, ayaw nilang kay Almighty Father, ano makukuha nila? Dahil ayaw nila kay Almighty Father at ayaw nila kay Jesus, ano makukuha nila? Makakakuha ang tao ng failure sa buhay. No contentment. Dahil ayaw nilang i-acknowledge Jesus Christ kasi Almighty Father. Verse 32, for the turning away of the simple will slay them, and the complacency of fools will destroy them. Complacency, parang complacent ka, wala kang ginagawa. The complacency of fools will destroy them. Kung ano yung kanilang ginawa, yun ang makukuha nila. What you sow, you reap. Kung nagtanim ka ng wickedness, yun ang makukuha mo, wickedness. Kung nagtanim ka ng ayaw mo na kay Almighty Father at saka kay Jesus Christ, yun ang makukuha mo. Hunger and thirst, you will not be satisfied. For the turning away of the simple will slay them, and the complacency of fools will destroy them. But whoever listens to me will dwell safely, and will be secure without fear of evil. Sabi ng wisdom. So para nagsasalita dito yung wisdom. Sabi ng wisdom sa tao, makinig ka sa akin. Dahil kung hindi ka makikinig sa akin, masisira ang buhay mo. Hindi lang ang buhay mo, kundi pati kaluluwa mo. Sabi ng wisdom. So ginamit ni Solomon na parang tao yung wisdom. Kaya nga personification, figure, one of the figures of speech yon. Ang galing no ni Almighty Father, intindi ni Almighty Father kay Solomon. Kung paano ni Solomon isusulat. Ang galing ni Almighty Father. Kaya sabi ng wisdom, whoever listens to me will dwell safely and will be at ease or secure without fear of evil. Ano nga yung wisdom? Wisdom, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. At ang malalim na
na kaalaman ay wisdom, decision making. Kasi yung wisdom, kasama nun ang actions. Yung knowledge sa utak lang, no? Mainly sa utak lang, alam mo lang, ganun. Pero yung wisdom, alam mo nang i-execute. Kaya, ang pipiliin natin, si Almighty Father. Dahil pag pinili natin si Almighty Father, kahit hindi tayo nakatapos ng pag-aaral, mako-consider tayo na full of wisdom. Dahil, ang galing kay Almighty Father, ang knowledge and wisdom. Bakit sinasabing knowledge and wisdom yon? Kasi nga, ang pino-foresee mo, yung future, kung ano ang mangyayari sa soul mo in the future. Nakakaintindi. Ano mangyayari sa soul natin sa future pag mayroon tayong knowledge kay Almighty Father, pag may takot tayo sa Kanya, pag yung decision making natin, ina-acknowledge natin yung tatay natin, mapupunta tayo sa heavenly kingdom. Kasi maayos ang decision natin, decision making natin. Sinasanggunin natin si Almighty Father. Sinisik natin siya, hinahanap natin siya. So, nandito lahat sa Bible, lahat ng mga gamot nandito sa Bible kung paano ka hindi magkasakit, no? Paano ba hindi magkasakit? Puro malinis. Wala, ginamit, madumi na tayo. Mayroon na tayong mga bakterya sa katawan natin, may mga parasite na tayo, hindi natin alam, no? Pero, wag tayong mag-aalala. Dahil, pag may takot tayo kay Almighty Father, nirespeto natin siya, minamahal natin siya, at na-acknowledge natin siya, pinupuri natin siya, tinatawag natin siya, sinusunod natin siya, magkakaroon tayo ng eternal salvation through Jesus Christ, the only mediator. Thank you, and God loves us all so much.